Noong dekada 50, lumitaw ang South Korea mula sa kolonisasyon ng Japan at isang nakakasirang digmaang sibil bilang isang dukhang bansa. Halos lahat ng industriya, pagmimina at 80% ng produksyon ng kuryente ay nakatuon sa Hilaga, sa mas mababang GDP bawat kapita kaysa sa Haiti, Ethiopia o Yemen. Sinimulan ni Pangulong Syngman Rhee ang mga reforma ngunit hinarap ang malalaking hamon. Nagdepende ang ekonomiya ng South Korea sa agrikultura at tulong mula sa ibang bansa, lalo na mula sa Amerika. Gayunpaman, may pagbabago na nagaganap. Sa loob ng ilang dekada, magiging isang pangunahing pandaigdigang lakas ang South Korea sa industriya ng bakal, kotse, barko at mga semiconductor. Lumagpas pa ito sa Amerika. Ang mga matataas na gusali, K-pop at sikat na palabas sa Netflix ay magiging sagisag ng mabilis na pag-unlad na ito. Ang pangunahing tauhan sa kwento na ito ay si General Park Chung-hee na kumuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kudeta militar noong 1961 na may layuning magdala ng katiwasayan. Sa kanyang 18 taong diktatorya, itinuring na prioridad ang pag-unlad ng industriya bilang paraan upang makalabas sa kahirapan. Ipinatupad ng reformistang militar na pamahalaan ni General Park ang isang plano na lumalabag sa karaniwang modelo ng malayang merkado, dayuhang pamumuhunan at mababang buwis. Ang tagumpay ng kakaibang landas ng pag-unlad ng South Korea ay nagtutulak sa atin na suriin ang kanyang kahalagahan bilang modelo para sa ibang mga bansang nagnanais na malampasan ang kahirapan. Sa South Korea, isang natatanging paraan ng pag-unlad ng ekonomiya ang sumiklab sa ilalim ng ilang yugto. Ang unang yugto sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rhee pagkatapos ng Korean War hanggang sa pag-angat ni Park sa kapangyarihan noong 1961 ay nakatuon sa import substitution na nagtatangkang palitan ang mga dayuhang kalakal ng mga kalakal na gawa sa bansa. Ngunit ito ay hindi nagtagumpay ng malaki. Ang ikalawang yugto sa ilalim ng otoritaryang pamumuno ni Park ay nagbigay diin sa export-oriented industrialization at konsepto ng developmental state. Sa panahong ito, itinuring na prioridad ng South Korea ang pag-unlad ng industriya. Itinuon ang karamihan ng mga yaman dito at nagbigay ng suporta ng Estado upang hikayatin ang pagpapalawak ng export ng mga kumpanya. Noong dekada 80, nagsimula ang ikatlong yugto na may marka ng market liberalization at pagsusulong ng dayuhang pamumuhunan. Ang yugtong ito ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang modelo ng developmental state na karaniwang ginagamit ng mga umuusbong na bansang Asian at African ay naglalayo na makamit ang pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialization. Ang natatanging paraan ng South Korea ay nagkakahalaga ng malalim na pag-aksaya at suporta sa sektor ng industriya habang pinipigilan ang mga importasyon na may kaunting pansin sa kapakanan ng lipunan. Upang pondohan ang pagsisikap na ito, hinanap ng pamahalaan ni Park ang pandaigdigang pondo at nagbigay ng mga pautang na may mababang interes sa mga kumpanya. Ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ay mula sa Amerika at Hapon. Mahalagang tandaan na mula 1972 hanggang 1982, tumaas ang pagkakautang ng South Korea sa dayuhan ng kahangahangang 825% sa absolute value. Lumobo ang pagkakautang ng South Korea mula sa $4 billion hanggang higit sa $37 billion. Ngunit dahil sa mga eksportasyon ng sektor ng industriya at paglago ng ekonomiya, nananatiling maayos ang pagbabayad ng utang. Naglaro rin ang diplomasya sapagkat nag-negotiate si Pangulong Park ng 1965 Treaty on Basic Relations kasama ang Hapon na nagsisecure ng $800 million na tulong at pautang na may mababang interes, katumbas ng higit sa 20% ng GDP ng South Korea noong panahong iyon. Ang pamahalaang South Korea sumusunod sa kalakaran ng kanilang pandaigdigang pag-utang. Itinuloy ang pera na ito sa mga lokal na kumpanya upang palakasin ang sektor ng industriya. Ang mga pamilyang negosyante na may karanasan sa Korea at ibang bansa ang tumanggap ng mga pondo na ito. At bilang kapalit, kinakailangan nilang matugunan ang mga target ng produksyon na itinakda ng gobyerno. Dahil dito, nagkaroon ng mga chaebol, malalaking conglomerate tulad ng Samsung, Hyundai at Lotte na nagmamanufacture ng iba't ibang produkto mula sa electronics hanggang sa mga barko. Halimbawa, ang Samsung lamang ay nag-ambag ng 20% sa GDP ng South Korea.
Ang POSCO, isang benepisyaryo ng reparasyon mula sa Hapon, ay nakatanggap ng $100 million at ginamit ito upang itayo ang mga modernong pabrika ng bakal na ginawa itong isa sa mga pinakamalalaking tagagawa ng bakal sa buong mundo hanggang sa ngayon. May mga pagkakalintulad ang modelo ng ekonomiya ng South Korea sa sentralisadong plano na nakikita sa Unyong Soviet. Ngunit may malakas na pribadong sektor ito at malalaking otonomiya para sa mga chaebol. Sa unang yugto, ang mga investments ay nakatuon sa simple at madaling itatag na industriya. Habang naging produktibo ang mga industriyang ito, pinansyahan ng gobyerno ang pag-unlad ng mas komplikadong industriya na nag-transition mula sa bakal patungo sa mga kotse, barko at electronics. Sa parang ito, maayos na nalikha ang malawak na linya ng produksyon sa loob ng Korea. Nagkakasabay dito, itinaguyod ng pamahalaan ang dayuhang kalakalan ngunit pangunahing isang landas mula sa Korea patungo sa mundo, habang pinapalaganap ang pagkonsumo ng mga produktong Koreano sa loob ng bansa. Kinokontrol ang mga importasyon na pangunahin para sa kapakinabangan ng bansang industriya. Upang mapalakas ang mga eksperto, nagbibigay ang pamahalaan ng maraming insentibo, kabilang ang mas mababang buwis sa kita, mga privilege mula sa buwis, mga pautang na dayuhan, at state finance security para sa eksperto. Bukod sa mga insentibo sa pinansya, inilatag din ng pamahalaan ang pag-unlad ng infrastruktura at pangingitil para sa mga kumpanya, sa halip na nag-aalok ng bukas na bar ng mga pribilehiyo kapalit ng pamumuhunan, produksyon at eksperto. Binigyan ng espesyal na atensyon ang subsidy ng mga interes sa pautang, kung saan nakikinabang ang mga kumpanyang nag-e-eksperto mula sa mas mababang mga rate kumpara sa mas malawak na merkado. Sa ilalim ng pamumuno ni Park, pinaikli rin ng may sadyang layunin ng pamahalaan ang halaga ng pambansang pera, ang won, upang mapalakas ang kakayahan na makipagsabayan sa pandaigdigang mga merkado. Bagaman nagpapababa ito ng kapangyarihan ng pagbili ng mga South Koreans, nagbigay ito ng mas murang mga eksperto at nag-aksi bilang isang paglilipat ng kayamanan sa mga malalaking conglomerate na nakatuon sa eksperto na kilala bilang chaebol. Naranasan ng mga manggagawang South Koreans ang pag-angat ng sahod na nahuhuli sa pagtaas ng produksyon na tumulong sa pagkontrol ng gastos at pagpapanatili ng kompetisyon ng mga chaebol. Bagamat maaaring magmukhang hindi patas ang sistema, ito ay lubos na nagbawas ng kahirap sa pamamagitan ng paglipat ng lakas paggawa mula sa agrikultura patungo sa mas mataas na sahod na trabaho sa pabrika, kahit nananatiling relatibong mababa ang mga sahod. Noong 1965, higit sa 40% ng populasyon ay namumuhay sa labis na kahirapan. Ngunit sa pamamagitan ng 1981, bumaba ito sa 9.8%. Ang kahangahangang progreso na ito ay nagkasabay sa malaking migrasyon mula sa mga rural na lugar patungo sa mga sentro ng lungsod, kung saan mas mataas ang rate ng kahirapan. Sa panahong ito, ipinakilala rin ang isa pang pangunahing elemento sa pag-unlad ng South Korea, ang Saemal Undong. Inilunsad noong 1970 ni Pangulong Park ang inisyatibong ito na naglalayong modernisasyonin ang mga dukhaang pook sa South Korea. Sa halip na magbigay ng direktang pinansyal na tulong o magpatupad ng mga desisyon mula sa itaas papunta sa mga komunidad sa kanayunan, ipinamahagi ng pamahalaan ang mga regular na supply ng mga materyales para sa konstruksyon. Ang mga komunidad ang may kapangyarihan na magpasya kung paano gamitin ang mga mapagkukunan na ito, at ang mga komunidad na maayos na gumamit ng mga ito ay nakatanggap ng karagdagang suporta. Kahit sa ngayon, 53 years matapos itong maipatupad, patuloy na umiiral ang Saemal Undong na sinusubukan ng South Korea na i-export bilang isang modelo ng pag-unlad sa ibang mga bansa. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito. Ang pangunahing filosofiya ay bigyan ng kakayahan ang mga komunidad na mapabuti ang kanilang mga kalagayan, katulad ng pagtuturo sa kanila kung paano mangisda kaysa sa pagbibigay ng isda. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na hindi lahat ay perpekto. Noong panahong ito, tulad ng anumang diktatura, ang pag-assassinate kay Pangulong Park Chung-hee noong 1979 ay nagresulta ng patuloy na pananatili ng militar sa kapangyarihan ng South Korea hanggang sa maagang 1990s. Kaya't mas bata ang demokrasya sa South Korea kaysa iniisip ng iba. Sa aspeto ng ekonomiya,
Iba't ibang pagbabago ang dinala ng mga dekada ng 1980 at 1990. Kinaharap ng modelo ni Park ang mga issue tulad ng limitadong kompetisyon, labis na pagdepende sa murang paggawa, devalwedong palitan ng pera at mga subsidiya ng gobyerno. Marami sa mga pamumuhunan ay hindi gaanong produktibo at ang pag-unlad ay nahuhuli. Bagaman mahusay ang mga South Korean company sa pag-imitate, may mga problema sila sa inobasyon. Ang kalagayan ng pamumuhay sa bansa ay hindi tugma sa antas ng kanilang ekonomikong pag-unlad. Mas madali palang makataas sa kahirapan kaysa malampasan ang hulihang yugto ng kita, katamtaman at maaaring naghadlang ang matinding pagsunod ng South Korea sa modelo ni Park sa kanilang potensyal na kasaganaan kumpara sa ibang mga Asian tiger. Ang mga sumunod na pamahalaan, lalo na ang mga demokratiko, ay nagsagawa ng mga reforma upang bawasan ang dominasyon ng mga chaebol, tinaguyod ang kompetisyon at akitin ang dayuhang pamumuhunan. Kung hindi dahil sa mas malawakang pagbukas noong mga dekada ng 1980 at 1990, malamang na nagluwal ang industriya ng South Korea sa malaking pagkakabangko. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw: ang prosesong industrialisasyon ay isang malupit na tagumpay. Ang paglipat mula sa isang agriculture-based na ekonomiya patungo sa industrial ay laging isang malaking hakbang ng pampalakas. Isang transformasyon na naranasan din ng Soviet Union. Ang pangunahing pagkakaiba ay matatagpuan sa pagpili ng South Korea na ipagkatiwala sa pribadong kumpanya kaysa sa estado ang pangunguna sa inisyatibong ito. Isang desisyon na naging mahalaga. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa pag-unlad ng South Korea? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has beginning but no end.